Ikalabindalawang kabanata. Samantalang nangagkakatipon ang libu-libong tao, na anopat nagkakayapakan sila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kanyang mga alagad. Mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseyo, na ito'y pagpapaimbabaw nga, natapwat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag, at natatago na hindi malalaman. Kaya nga, ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong, sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Hindi baga ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles? At isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Natapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Natapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa mga may kapamahalaan, ay huwag kayong mga balisa kung paano o ano ang inyong isasagot, o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapwat sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Wariin ninyo ang mga uwak, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamaligman, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kaysa mga ibon? At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit nangababalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Wariin ninyo ang mga liryo, kung paano silang nagsisilaki, hindi nangagpapagal o nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na di niya pararamtan? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mga alinlangang pag-iisip, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan. Tatapwat talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian, at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma,
isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang, at paningasan ang inyong mga ilawan. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang Panginoon, kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdakay mabuksan nila siya. Mapapalad yaong mga alipin na kung dumating ang Panginoon, ay maratnang nangagpupuyat, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na siya'y magbibigkis sa sarili, at sila'y pauupuin sa dulang, at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat, o sa ikatlo, at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga aliping yaon. Natapwat talastasin ninyo ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sangbahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Kayo rin naman ay magsihanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin o sa lahat naman? Sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnang gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Natapwat kong sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon, at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki, at ang mga aliping babae, at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. At yaong aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Natapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti, at sa sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at ano pa ang iibigin ko kung magningas na? Natapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Inaakala ba ninyo na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi, kundi bagkos pagkakabahabahagi. Sapagkat mula ngayon ay magkakabahabahagi ang 5 sa isang bahay, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Sila'y magkakabahabahagi, ang amay laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki ay laban sa ama, ang inay laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Ang biyanang babae ay laban sa kanyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang babae. At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ang isang alapaap, ay agad ninyong sinasabi uulan at gayon ang nangyayari. At kung humihihip ang hanging timugan, ay sinasabi ninyo, iinit na maigi at ito'y nangyayari. Kayong mga mapagpaimbabaw, marunong kayong magpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit, datapwat bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? Sapagkat samantalang pumaparoon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kanya. Baka sakaling kalad ka rin kanya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon sa anumang paraan hanggang sa mabayaran mo ang katapos-tapusang lepta.